Ang watermelon o pakwan ay isang mahalagang pananim na kabilang sa cucurbit family na nabubuhay sa mga lupang sakahan at ganoon din sa mga residential gardens. Ano ba ang mga requirements sa pagtatanim ng pakwan? Ang pakwan ay isang pananim na nabubuhay sa mainit na panahon. Nangangailangan ng sikat ng araw at kanal na pag-agusan ng tubig para lumago. Ang pakwan ay nagbibigay ng magandang anis sa mga lupang mayaman sa organic matter at may pH sa pagitan ng 6.0 at 7.0. Kailangan lang ng pakwan ang mamasa-masang lupa o mahalumigmig na lupa at regular na pag-aabuno. Ang pakwan ay maaaring itanim ang buto ng direkta sa lupa at pwede ring ipunla at ilipatanim. Ano ang tamang pangangalaga sa pakwan? Ang pakwan ay baging na gumagapang kaya nangangailangan ito ng sapat na distansya. Malalim ang naaabot ng ugat nito na kayang kumuha ng sapat na moisture sa ilalim ng lupa. Ngunit kung ang kondisyon ay sobrang init sa loob ng mahabang panahon, nangangailangan na ito ng additional water supply. Ang paggamit ng plastic mulch ay nakakatulong upang mapanatili ang moisture sa lupa. Ang mga sakit sa pakwan ay nakakaapekto sa kalidad ng bunga at ani. Ang mga sakit ay maaaring mangyari sa anumang panahon at yugto ng paglaki ng tanim. Ito ay nakakaapekto sa lahat ng bahagi ng pakwan mula ugat hanggang bunga. Ang sakit ay malala kapag ang baging ay inatake at namatay nang wala sa panahon. Gayon din naman, ang mga sakit na umatake sa dahon o ang mga foliar diseases ay nagpapababa sa kalidad ng bunga sa pamamagitan ng pag-expose nito sa sun scald. Apektado rin ito ang tamis at ang normal na paghinog dahil ito ay nakadepende sa malulusog na mga dahon. Kapag naapektuhan na ang mga bunga, hindi na ito pwedeng ibenta at hahantong na lamang sa pagkabulok. Sa kabutihang palad, ang mga sakit na ito ay kayang iwasan at kontrolin upang patuloy na makakakuha ng masaganang ani at may kalidad na bunga. Ang sakit ng pakwan ay dahil sa mga microorganisms or pathogens na fungi, bacteria, virus at nematodes. Ang mga abiotic disease naman ay dahil sa environmental condition gaya ng hindi balancing nutrients at pH, labis na kahalumigmigan sa lupa o extreme soil moisture, at chemical injuries o pinsalang dulot ng mga herbicides. Paano ba pangangasiwaan ang mga sakit ng pakwan? Ang tamang pagtukoy o pagkilala sa sakit na umaatake ay ang unang hakbang para sa epektibong pagkontrol at pangangasiwa. Ang hindi tamang pagkilala sa sakit ay magiging sanhi ng maling hakbang at pagkabigo sa pagkontrol nito. Halimbawa, ang mga sakit na dulot ng bakterya at mga viruses ay hindi kayang puksain ng karamihang fungicides. Ang mga ilang piling fungicides o mga resistant varieties ay maaaring makakontrol ng isang sakit pero hindi ng iba pa. Kaya mahalaga na ang mga nagtatanim ng pakwan ay may kaalaman sa pagkilala ng mga karaniwang sakit sa pamamagitan ng mga sintomas upang malapatan ng tamang paraan ng pagkontrol. Ang ilang mga sakit ay madaling makilala at ang iba naman ay mahirap kilalanin. Mga estratehiya sa pangangasiwa ng sakit ng pakwan. Ang Integrated Pest Management or IPM ay gumagamit ng iba't ibang estratehiya sa pagkontrol ng sakit at iba pang mga peste kasama na ang paggamit ng kemikal. Ang mas mainam at mas matipid na pagkontrol ng sakit at peste ay karaniwang nakukuha kapag IPM ang isinasagawa o pinagsasanayan kumpara sa paggamit ng pesticides. Ang mga estratehiya na kabilang sa IPM ay ang mga sumusunod. Crop rotation. Ang fungi, bakterya at nematodes na dahilan ng mga sakit sa dahon at sakit sa lupa ay karaniwang nabubuhay sa lupa at sa mga tuyong sangkap ng pananim at muling dadami pa ang populasyon sa susunod na cropping. Kaya upang mabawasan ang pagkabuhay ng mga pathogen, inirekomenda ang 3 to 4 year rotation ng mga pananim na hindi cucurbit. Site selection. Ang mga pakwan ay mas mainam itanim sa mga sandy loam na lupa na may magandang drainage at 6.0 to 6.8 pH. Kapag itinanim sa malagkit na lupa, maaaring bansot ang tanim at madaling kapitan ng root crown and fruit rots. Ang mga bagong tanim na pakwan ay hindi dapat itabi sa mga lumang tanim dahil ang lumang taniman ay nagsisilbing pagmumulan ng mga pathogens. Sanitation. Ang mga naiwang sangkap ng pakwan na may mga sakit ay dapat alisin pagkatapos mag-harvest at bago tanimang muli.
Disease-resistant varieties. Ang pagtatanim ng mga disease-resistant varieties ay epektibong paraan ng pagkontrol, ngunit ito ay limitado lamang sa ilang sakit gaya ng Fusarium wilt at Anthracnose. Wala pang na-develop na genetic resistance para sa ibang sakit. Irrigation. Ang palagiang pagdilig gamit ang sprinkler ay nagpapalala sa pagkalat ng maraming sakit. Ang drip irrigation ay nakakatulong sa pagbawas sa pagkalat ng sakit dahil hindi ito nababasa ang mga dahon na nagiging sanhi ng pagkalat ng infection. Chemical control. Ang paggamit ng fungicides or bactericides ay kailangan para sa epektibong pagpuksa ng mga sakit na nasa dahon. Mainam na gumamit ng mga fungicides or bactericides na may copper compounds with 7 to 14 days spray interval. Pathogen-free seeds and transplant. Ang ibang sakit ay seed-borne gaya ng fruit blotch, kaya dapat magtanim ng pathogen-free seeds. Or gumamit ng transplanting method upang ang malulusog na seedling lamang ang maitatanim. Monitoring or scouting. Ang mga tanim ay dapat laging minomonitor, at least once a week para sa mga peste at sakit. Ang constant monitoring ay kailangan upang ma-detect ng maaga ang mga peste at sakit at agad na malapatan ng lunas. Ang mga karaniwang sakit ng pakwan. Anthracnose. Ang anthracnose ay isang common foliar disease sa pakwan. Apektado nito ang lahat ng bahagi ng tanim gaya ng dahon, tangkay at bunga. Lumalala ang sakit na ito sa panahon ng tag-ulan. Ang anthracnose ay nakokontrol sa pamamagitan ng crop rotation, resistant varieties, and fungicide sprays. Para sa chemical control, gumamit ng fungicide na Texonel 720 SC. Bacterial fruit blotch. Ang bacterial fruit blotch ay hindi gaanong nakakaapekto sa dahon, ngunit lubhang nakakaapekto sa bunga. Ang ganitong kondisyon ay hindi gaanong mabibili sa mga pamilihan. Ang bacterial fruit blotch ay seed-borne disease, kaya ito ay nakokontrol lamang sa pamamagitan ng pagtatanim ng pathogen-free seeds at paglilipat tanim. Cercospora leaf spot. Ito ay ang fungal disease na hindi gaanong mahalaga ngunit nagiging sanhi ng defoliation or pagkalaglag ng mga dahon at pagkalugi sa ani kung lumala. Ang Cercospora leaf spot ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng crop rotation at pag-spray ng fungicide gaya ng Texonel 720 SC. Downy mildew. Ang downy mildew ay manaka-naka ngunit mapinsalang sakit sa pakwan. Nagdudulot ito ng mabilis na pagkalaglag ng mga dahon na nagreresulta ng pagbaba ng ani at kalidad ng bunga. Ang downy mildew ay sanhi ng water mold, isang organismo na gaya ng fungus at related sa algae. Ito ay nakokontrol ng mga preventive fungicide sprays gaya ng Texonel 720 SC. Mag-spray ng fungicide bago magkaroon ng sintomas for prevention. Fusarium wilt. Ang Fusarium wilt ay soil-borne fungus disease at nagkukos ng matinding pinsala sa mga variety na madaling kapitan ng ganitong sakit. Nagdudulot ito ng pagkalanta ng dahon. Ang mga apektadong baging ay nalalanta at natutuyo hanggang sa mamatay. Ang Fusarium species ang dahilan ng pagkabulok ng ugat ng pananim at pagkamatay nito. Ang epektibong pagkontrol ng ganitong sakit ay nakukuha sa pamamagitan ng paggamit ng genetic resistance. Gummy stem blight. Ito ay mapinsalang sakit sa dahon ng pakwan na mahirap kontrolin. Ang fungus ay nabubuhay sa mga natitirang bahagi ng pananim at sa nahawang buto. Nakokontrol ang sakit na ito sa pamamagitan ng crop rotation at fungicides gaya ng Texonel 720 SC. Powdery mildew. Ito ay isang foliar disease na nakikita sa ibang mga cucurbits gaya ng kalabasa at ito ay malala sa mga pakwan. Nagiging sanhi ito ng maagang pagkalaglag ng mga dahon na nakakaapekto sa kalidad ng bunga. Ang powdery mildew ay nakokontrol sa pamamagitan ng fungicide gaya ng Texonel 720 SC. Mag-spray ng fungicide bago magpakita ng sintomas ang tanim for prevention. Mosaic virus. Ang mga pananim ay maaaring maapektuhan ng virus sa anumang yugto ng paglaki. Ang mga apektadong tanim ay magiging bansot at hindi magkakabunga o maaaring magbubunga ngunit maliliit at mahinang kalidad. Ang mga virus ay karaniwang ikinakalat ng aphids na nanginginain sa apektadong bahagi ng tanim. Ang viral disease sa pakwan ay mahirap kontrolin dahil wala pang virus-resistant na variety. Ang pagkontrol sa aphids gamit ang insecticides
ay hindi epektibo dahil ang aphids ay hindi namamatay sa mga insecticides. Ang pagtatanim na maaga para iwasan ang late season aphids buildup ay epektibong paraan para makaiwas sa mga virus disease. Yan po ang ilan sa mga common diseases ng pakwan. Ang powdery mildew, downy mildew, Cercospora leaf spot, at anthracnose ay maaaring kontrolin ng Texonil 720 SC. Ang Texonil ay isang broad-spectrum fungicide na nagkokontrol ng maraming sakit dulot ng fungi. Ang Texonil ay compatible sa mga karaniwang ginagamit na pesticides, miticides at fungicides. Huwag paghaluin sa loob ng spray tank ang Texonil at ang iba pang pesticides maliban na lang kung subok na ninyo ang produkto na compatible. Ang Texonil 720 SC ay dapat ihalo ng mabuti sa spray tank bago haluan ng iba pang materials. Ang recommended rate ng Texonil ay 50 to 60 ml per 16 liters sprayer. At dito po nagtatapos ang aking video mga ka-agri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like and share. Happy farming!